Magandang araw or gabi, saan man po kayo nandoon, mga kapwa ko Pilipino, dito at sa abroad. Ang ating pong pag-uusapan ay dalawa. Okay? Una ay ito pong mga legal counsel or mga abogado at mga security nakatalaga kay President elect Bongbong Marcos Jr. Ibang klase po ito. Mahihirapan ang kalaban dyan kahit sino. Okay? Pangalawa ay ito nga pong composition naman ng mga economic manager na talagang patok na patok dahil suportado ng maraming sektor at ang kanilang karanasan ay hindi matatawaran. Kaya malaki ang ating pag-asa sa pagpasok ng Administrasyong Marcos kahit ano pang pagsubok, palagay ko kakayanin, lalo na kung susuportahan ng taong bayan. At kung bakit, tatalakayin natin ito. Okay? Muli, kayo po ay aking inaanyahan na mag-follow, mag-subscribe dito sa channel na ito. Mike Abe Opinions. Click ang notification bell at share and like ng ating mga video dito para makarating po sa ating mga kababayan. Unahin po natin ay itong tatlo na mga magagaling, veterano at ibang klaseng mga opisyal na itinalaga ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una, National Security Advisor, dating profesor ng UP, Clarita Carlos. Hindi po matatawaran yan. Okay? At Chief Legal Counsel ng Pangulo ay si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Iba ang experience niyan. At Justice Secretary, sa katauhan naman ay dating Congressman, now Secretary Boying Rimulya. Yan po yung tatlo na sinasabi nating matatag. Meron pang isa, yung Secretary Guevara, ginawang Solicitor General. Pero unahin ko itong kay Secretary Carlos, National Security Advisor. Yan po ay talagang hindi matatatawaran dahil lahat ng kalaban ng gobyerno o lalaban sa gobyerno, politika o anumang grupo, hindi makakalusot dyan. Matindi po ang pagiging binasa at ekspertong may kaugnayan sa mga security at foreign policy. Kaya kahit na dayuhan kung ano ang inyong mga plano sa Pilipinas, hindi kayo uubra dyan. Alam niya kung anong gagawin at i-recommend sa Pangulo na dapat gawin para labanan, kontrahin ang mga sino mga magiging threat sa ating pamahalaan. Hindi ganong kadali ma-penetrate ang papasok na administration dahil hindi nga po pwedeng ibuli or takutin itong National Security Advisor na si Clarita Carlos na talagang trabaho lang, wala hong ibang agenda kung hindi patatagin ang ating bansa, pampolitika, seguridad, sa anumang klaseng aspeto na gustong labanan ang papasok na administration. Pangalawa, si Juan Ponce Enrile, abogado, napakarami po ng pinagdaanan nito. Siya yung magiging Chief Legal Counsel ng Pangulo. So ano man yung mga threat at problema ng Pangulo, siya yung magiging advisor. Pampolitika, pansiguridad, ay alam niya ang galawan. Sino man po ang gagalaw dyan. Hindi talaga makakalusot sa kanya. At hindi papayag yan, lalo na kung may anggulo ng pamumulitika ang oposisyon o kung ano man sektor. Kaya ang oposisyon talaga ay mahihirapan dito pa lang sa tatlong aking binabanggit ng mga opisyal. Clarita Carlos, National Security Council Advisor, Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel, at Secretary Boying Rimulya, Justice Department. Yan po yung prosecutor. Yan po yung magpapail ng mga kaso laban sa kani-kanino kung sakaling gagawin yan. So, hindi biro. Itong combination ng tatlong piniling ito ni Pangulong Marcos ay napakatatag. Hindi pwedeng lusutan yung kanilang karanasan sa politika at pagiging abogado at pagiging professor sa national security at foreign policy ay swak na swak. Malaking tulong po yan kay President-elect Bongbong Marcos Jr. Maniwala kayo, ang ganda ng combination na yan. Nandiyan pa yung, sinabi ko nga, si Guevara, dating Justice Secretary, na ginawang Solicitor General. Yung apat na yan, iba ho ang magiging deliver nito sa katatagan ng Marcos administration na magsisimula this coming June 30. Okay? Pwede kayo mag-comment at react sa bagay na yan. Tandaan yung sinasabi ko, kahit sinong lalaban sa gobyerno mahirapan, lalo na kung political opposition dahil sa mga advisor na yan. Dito naman sa issue po ng
Well, economic managers, mga economic managers na pinangunahan ni Secretary Jokno, Secretary Pascua, Secretary Director General ng NEDA, Balisacan, at iba pa. 5 yan o 4 yan, tsaka Governor ng Central Bank na si Felipe Medalla. Talaga hong lahat yan eksperto. Lahat yan ay pinagdaanan na ang mga pagsubok tungkol sa ekonomiya. Kaya ho, ang laking tulong nito. Okay? Kahit na anong maaaring kakaharapin natin, ay malaki ang kanilang magiging papel at kayang lampasan ang panalaping problema ng ating bansa. Magagaling pong ekonomista ito, matitindi ang mga lawak ang kanilang karanasan. Tamang-tama po yung combination na ginawa ni President Marcos. Magagaling na ekonomista, magagaling na abogado sa legal issue at security. Kaya ho, swak na swak yan. Napakalaking bagay po niyan. Maniwala po kayo. Hindi pa ho nag-uumpisa. Pero kung meron man threat sa problemang inflation rate at iba pa sa buong mundo, sa Pilipinas, mahahandle nila ito. Kay Secretary Jokno pa lang ibang klase ho yung mamang yan. Talaga hong alam na alam. Yung Bangko Central Governor, ganoon din. At iba pang mga membro ng economic team na ating binabanggit. At isingit ko na rin, pangatlo ito, ayaw ko kayong makalimutan dahil napakahalaga nyo, overseas Filipino workers. Yung pong inyong billion dollars remittance, padala sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, isa yan sa malaking pakinabang at gagamitin ng papasok na administration panlaban sa humihinang ekonomiya kung sakali. So magaling ang ekonomista, magaling ang security, may remittance ang OFW, panalo. Tandaan yung sinasabi ko. Hindi po ako ekonomista, pero ito hong ating mga assessment na ito, opinion at interpretation sa mga pwedeng mangyari ay positibo ang magiging laman. Kaya kayong mga overseas Filipino workers, lahat ng Pilipino sa abroad, huwag niyong maliitin ang inyong papel. Huwag niyong maliitin ang inyong tulong sa ating gobyerno. Noong araw pa, pinapahalagahan ko kayo dahil yung inyong tulong, yung kinikita nyo, dollar remittance sa Pilipinas, malaking tulong yan sa ekonomiya. Yan ang laging ipinagmamalaki ng Central Bank, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang remittance ng OFW ang bumubuhay sa ekonomiya natin pag merong crisis. Yung nga hong ating magiging pinansekretary dating gobernador ng Central Bank. So alam niya kung paano i-manage yan. Okay? Kaya kahit anong pagsubok, kung tutulungan ng mga Pilipinong nandito sa atin at hindi masyadong mamumulitika, ang laki ng tsansa nating malampasan ang sinasabing crisis sa mga susunod na buwan. Kaya kailangan ay tulungan si President-elect Bongbong Marcos at mga gabinete. So itong combination ng mga cabinet secretary binabanggit ko, hindi ko nababanggitin yung iba, pero itong nabanggit ko, napakalaki po ng kailang obligasyon at magagawa. At yung suporta ng mga OFW ay mahalaga. At syempre, tayong mamamayang Pilipinong nandito, mga kababayan nating nandito, huwag lang maging pasaway, tulungan natin ang gobyerno, malalampasan ang crisis sa fuel at sa ating mga pangunahing bilihin. Okay? Saludo ako sa lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad. God bless. Okay.